Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin po si Kuya Mark Tolentino. Huwag kayong magkatubiling magtanong mga kababayan sa ating pong paksa. At makaka-relate po kayo dito, Cyber Bosolo. Kuya Mark, ano-ano ang mga specific acts na ipinagbawal ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act? Actually, MJ, 4 po yan na pinagbawal. Number 1, yung taking photo or video of a person or group of person performing sexual activity without consent or capturing the private part ng body ng isang tao in a circumstance of a reasonable expectation of privacy. Explain ko na yung una. Pangalawa, kahit na may consent, bawal din na kopyahin. Bawal may kopya or kopyahin or i-reproduce, ibenta, i-distribute, i-publish. It means, kung ikaw ay may copy, kinopya mo yung video na isang tao papunta sa'yo, liable ka na ng photo or video voyeurism. Kahit na may pahintulot. Kasi ang pahintulot, iba yung pahintulot sa pagkuha ng video, iba yung pahintulot sa pag-record, pag-copy, pag-reproduce. It means, kahit basta may copy ka, kinopya mo ang video ni Pedro, kinopya mo, binenta mo, nagbenta ka dyan sa Quiapo ng mga CD, ng mga sex scandals, that is already photo or video. Kasi sabi ng batas, copying, reproducing, distributing, yung tinatawag na publishing, or broadcasting is part ng violation ng photo or video voyeurism kahit na nagbigay pa ng pahintulot na kunan. Iba yung pahintulot sa pagkuha, iba dapat ang pahintulot sa pagbenta ng mga video. Naku po. Siyempre, may tanong dito kay Mark. Unahin natin to si Laboy Rosario from Facebook. Paano naman po kung ang ginawa ng mga mister na seaman na hinuhuli ang misi sa hotel kasama ang kanilang kabit, kapag pumasok ang mister sa hotel ay binibidyo na mahuli? Napasok po, Kuya Mark, doon sa tanong kung admissible ba as evidence ang mga photo or video na lumabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sabi ng batas yung mga photo, video, yung mga record, yung mga copy ng mga video na in violation ng anti-photo or video voyeurism are taken by a private person are inadmissible as evidence. Hindi pwedeng magagamit na evidence yan, yung mga photo or video na binidyuhan mo yung asawa mo na nakipagtalik sa ibang lalaki, walang consent, hindi niya alam na may video pala yung kwarto na yan. Hindi admissible as evidence as a general rule. But may exception dyan, MJ. Ang exception, yung mga video or mga photo na kinunan ng isang tinatawag na peace officer, mga NBI, mga police, but under the authority of a court order. So pwede magamit yan as evidence for the investigation or in a trial o violation of anti-photo or video voyeurism. But kailangan ng court order. Pero kung walang court order, nag-video ka ng asawa mo, nahuli mo sa isang motel, yung motel na yan may video, nakita yung asawa mo, nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya alam while naggumagawa sila ng kalokohan, may video pala. Hindi yan magagamit na evidence. Why? As what I've said, right to privacy, yung tinatawag na to preserve the dignity of a person and protection of full human rights. Kuya Mark, ito lang, alinawin natin. Hindi mo siya pwedeng magagamit ni babae, halimbawa kung babae ang nakalabag, hindi niya pwedeng balikyan yung lalaki gamit yung Anti-Voyeurism Act dahil nga hindi yun pwedeng admissible as evidence yung video na kinuha. Yes. So yung mga video, hindi yan matatawag na admissible as evidence in adultery. But pwedeng magagamit yan na evidence for violation ng anti-photo or video voyeurism. Pero yung lalaki, pwede niyang gamitin yung video ng asawa niya, halimbawa, at ng kabit, caught in the act na ginagawa yon to prove na may kasalanan na ng kabit. Hindi magagamit na evidence yan kasi in violation yan ng right to privacy ng individual. So may exception lang pag may court order na in-issue ng court. So pag walang court order, yung mga video na yan, for example sa motel, may
or sa kwarto ng bahay nyo, may CCTV, na-record nyo habang nakipagtalik yung asawa mo sa ibang lalaki, hindi yan magagamit na evidence. Why? Violation yan ng right to privacy. Maayong buntag sa mga taga General Santos City na nanonood, sa mga taga Middle East din, Kuya Mark, sa Qatar, sa Doha, at sa Kuching, Sarawak, Malaysia. Maraming salamat sa iyong pagtutok. May tanong si Myra, liable rin po ba ang mga naka-receive ng video o picture mula sa kumuha ng video o picture? Kung liable, ay paano daw po sila makakasuhan? Ang word na ginamit na batas, kinopya mo. Iba yung, kung kinopya mo, it means humingi ka ng copy. For example, bigyan mo ng copy, i-bluetooth mo sa cellphone ko or i-send mo sa email ko. If you have copying, that's already copying. So, kinopya mo, nireproduce mo, binenta mo, or pinablish mo, liable ka na ng photo or video voyeurism. Ang word na ginamit ng batas, hindi naka-receive. Kung hindi, kinopya. Iba yung naka-receive sa kinopya. Kung ikaw kinopya mo yung sex video, that's all, you can be liable of anti-photo or video voyeurism. Naku po. Kuya Mark, dito na tayo sa exciting part. Kasi ito yung bahagi ng batas na may intindihan at iiwas sa ating mga kababayan. Conforme sa bigat po ng parusa. Ano Tama. po ba ang kaparusahan ng mga kababayan nating lalabag sa batas na yan? Aside sa yung tinatawag na Republic Act 9262 or mga ibang mga kaso, mga right na isang babae or right na isang lalaki, aside doon, may penalty ang anti-photo or video voyeurism. Number 1, imprisonment, 3 to 7 years imprisonment, 100 to 500,000 pesos fine or both at the discretion ng court. So yun yan, 3 years to 7 years imprisonment or 100,000 to 500,000 pesos or both at the discretion ng court. Naku po, mabigat pala Kuya Mark. Kaya dahan-dahan. Yes. So actually, it's not the penalty ng 3 to 7 years, but it is the fine of 500,000 pesos. But pag ang penalty is already 7 years, baka hindi ka na maka-apply ng probation kasi pag more than 6 years na ang penalty, hindi ka na maka-probation. So in this case, 3 to 7 years imprisonment, fine pa na 100 to 500,000 pesos or both, discretion po ng court yan. Bakit raw hindi magamit na ebidensya Kuya Mark? Si Hernani Magturo pumalag sa paliwanag. Because, bakit hindi magagamit na evidence? Because if you read the laws, ano bang purpose ng anti-photo or video voyeurism? Ang purpose ng anti-photo or video voyeurism, isa lang. Protection of right to privacy. Sabi ng batas, the state values the dignity of every individual. Second, protection of right to privacy and give full respect to human rights. So because of this, kung binidyuhan mo isang tao, hindi niya alam, kahit na illegal yung ginagawa niya, pero pag video mo, hindi niya alam, yung right to privacy niya na-violate. So sabi ng batas, hindi pwedeng magagamit na evidence yan. Otherwise, pwedeng abusuhin ang paglagay ng video sa mga bahay, paglagay ng ano-ano mga device para lang mahuli mo yung kabit ng asawa mo or yung asawa mo na malikot, mahuli mo. So, yung sasakyan ng asawa mo, lagyan mo ng video. In that case, hindi yan magagamit na evidence. Bakit? Violation yan ng right to privacy. Except, may exception. Exception, pag alam ng asawa mo na may video. For example, sinabihin mo kasawa, yung kotse mo may video tapos nakalimutan. Patay. Nakalimutan ng asawa mo na may video pala yung kotse niya, nagdala ng ibang babae. In that case, may consent na. Bulabog. Bulabog na yan. Tanggap na. It can be admitted as evidence. Sabi ng batas, hindi magagamit na evidence pag in violation of anti-photo or video voyeurism. It means na in violation of anti-photo or video voyeurism, hindi alam ng asawa mo na may video pala. Pero kung alam ng asawa mo na may video, nag-hi pa, nag-hello pa, nag-TikTok pa habang nakahubad, that is already a crime of anti-photo or video voyeurism, or hindi siya matatawag na anti-photo or video voyeurism, matatanggap na yan as evidence laban sa asawa mo. Paano pag ang consent, urong-sulong? Una, alam niya. Nagdalak na siya, alam niya. Tapos nung nagkasuhan itanggi niya sa korte, ay, hindi ko alam yan, boss.
Oh, Paano yun? Okay, so pwede na sabihin na hindi niya alam, pwede niyang i-deny yan. But tingnan mo ang video. Kung tingnan mo ang video, pag ang video, makita mo naman na alam niya na may video. For example, nag-hi, hello. Ibig sabihin, alam niya na may video. Tapos gumagawa pa rin sila ng sexual activity. So in that case, may consent. Pag may consent, it can be admitted as evidence. Kaya Mark, lahat po ba ng may kopya ng video o ng larawan, pasok po ba yun sila sa mga kakasuhan o counts po ba yun? Makakount po ba yun? So, ang anti-photo or video, hindi lang kasi ang pagkuha ng video or pictures. Hindi lang. Kasama doon ang pag-copy. Kasama doon ang pag-reproduce. Kasi reproduce, isang video, ginagawa mo CD, daming CD, binibenta mo, binibigay mo, didistribute mo, pinapublish mo, binobroadcast mo, pinopost mo sa social media, sa YouTube, sa Facebook, that is already photo or video voyeurism. But, pag sa social media, aside sa photo or video voyeurism, pwede pang in addition for that, cyber libel yan. Nako. Paano naman, Kuya Mark, ang pag nagkasuhan, bailable po ba ito? Yes, bailable to kasi the penalty is 3 years to 7 years lang naman. Ang kaso na non-bailable, ang penalty is reclusion perpetua, life imprisonment or higher. It means pag ang penalty is 30 years, life imprisonment, or kung may death penalty pa, death penalty ang penalty, impossible penalty, non-bailable talaga yan as a general rule. But sabi ko nga, general rule yan. May exception. Kasi sabi ng batas, non-bailable if the evidence of guilt is strong. It means, if the evidence of guilt is weak, bailable ang kaso. Kahit na ang penalty is life imprisonment or reclusion perpetua. Paano naman kung katakot-takot kaya Mark na danyos ang hihingi ng biktima? Pwede yan. Gagrant ng court yan. So, we are talking here of fine. Iba yung fine, iba yung damages. Yung damages, depende sa value ng pagkatao mo. For example, you will demand 1 million peso damages, 100 million damages, depende yan. Kung kailangan mo i-prove na magkano ba ang value ng reputation mo? Magkano ba ang value ng pagkababae mo, pagkalalaki mo na nasira because of this sex scandal, because of this sex video na napublish, binenta pa, may CD pa, doon pa sa iba't ibang mga lugar sa buong Pilipinas. In fact, sa ibang mundo, nandun na yung video mo. So ang tanong dyan, magkano ang damyos? Ang damyos, depende yan kung magkano ang halaga ng pagkatao mo. So i-prove mo sa court yan na ito ako, marami akong trabaho, marami akong negosyo, but because of the sex scandal, naepektuhan yung negosyo ko. So i-prove mo sa court yan. Iba yung damages, iba yung tinatawag na fine. Ang fine na sinabi ng batas, 100 to 500,000 pesos fine plus imprisonment of 3 to 7 years. Nako, Kuya Mark, the mere fact na may kopya ka lang nasa cellphone mo lang, pag nakitaan ka ng ganon, pwede ka nakasuhan. Yes. Bakit? Sabi ng batas, Hindi ka involved sa pag yun sa akta. Hindi ka involved sa act Kopya lang. Hindi ka involved sa act of taking video, taking pictures. Hindi ka involved. Hindi ka involved. Hindi mo nga kilala. Hindi mo kilala, but kinopya mo. The mere fact na kinopya mo, the mere fact na binenta mo, the mere fact na pinablish mo, that is already a crime of photo or video voyeurism. Nako, kaya babalayan sa ating mga kababayan kung meron kayong in possession ng mga ganyang video, ito pong batas ang talagang titira sa inyo. Sabi ng batas, copying. Ano ba yung tinatawag na copying? Ano ba ang defense mo dyan? Bumayag ka babae. If you check the video, ang babae nag-hi, hello pa. Iba yon. Iba ang consent sa pag-take ng video, iba ang consent sa pagkopya, iba ang consent sa pag-publish, iba ang consent sa pagbenta ng mga video. Kung walang consent na ibenta yung video ng babae o nilalaki, walang pahintulot na hingi ka ng copy tapos may kopya ka, you can be liable of photo or video voyeurism. Ako po. Okay, Mark. Paano ang lumabag sa batas na yan ay isang korporasyon? Pag corporation, for example, may isang entertainment industry, entertainment company na gumagawa ng mga batas na yan. Now, for example, yung entertainment company, binili yung mga sex video, tapos pinablish, ginawang mga CD, binenta. That company
yung kanyang franchise or kanyang business permit can be forfeited. Tapos, yung kanyang mga officers will be liable, the CEO, the directors, including the editors, mga broadcasters, can be criminally liable of photo or video voyeurism. Naku po, paano naman kung ang lumabag ay isang public officer? Ang public officer, Police. o ganon, they can, aside sa maging criminally liable of photo or video voyeurism, they can also be administratively liable. Paano naman kung alien? Pag alien, for example, Teka lang, ano muna yung alien? Baka sabihin niya alien at outer hindi yung space. alien na taga Mars or taga Pluto or taga Jupiter. Banyaga. Ang alien, ibig sabihin mga foreigner. Langyaw sa Bisaya. Langyaw, foreigner. Pag ang alien normally mga alien ang gumagawa ng mga yung tinatawag na mga pornographic. Kuya Mark, recently lang may German vlogger, di ba? Nabalitaan mo ba yun? German vlogger na parang nag-vlog siya tapos yung content, hindi alam ng babae na paglabas ng vlog, pinagmukha siyang hostess, parang ganun yung labas. Kaya yung vlogger na yun, German pa, nakulong. O yan. So, kung walang sexual act, pwedeng cyber libel yun. Pero what if yung German na tao na yan, while nakipagtalik sa isang Pilipina, binidyohan niya, hindi alam ni Pilipina. Binidyohan niya. Or kahit alam ni Pilipina, binenta niya. O pinost sa niya sa vlog, Facebook. Sa vlog niya. Pinost niya sa vlog niya. At hindi lang yan. Dilagay niya sa CD, binenta niya sa Quiapo. For example, ganon. Anong liability? Aside, makulong siya in respect to anti-photo or video voyeurism, he will be subject to deportation proceeding. But ang deportation proceeding will only come after na ma-serve na niya ang sentence niya sa criminal case niya for photo or video voyeurism. Minsan kasi, Kuya Mark, nakakainit ng ulo na ma-observe natin na ang baba ng tingin ng ilang mga alien sa ating mga kababayang Pinay, di ba? Tama. Because bakit ganoon? Kasi nga hindi masyadong strict daw ang legal system natin dito. Uy, ganon? Sabi nila. Then second, pwedeng mapag-iusapan yung mga law enforcer. So that's why dito sila nag-aabuso. So kailangan natin i-review yan, and the government, especially the law enforcer, should be strict in the implementation ng batas ng Pilipinas. Kasi otherwise, mawala ng respeto ang mga foreigner sa justice system natin. So yun ang purpose dyan. So in this case, kahit na foreigner ka, you can be liable or you can be criminally liable of anti-photo or video voyeurism. Pag nakulong ka after your service of sentence, pwede ka pa ipa-deport. Yung tinatawag na subject ka to deportation proceeding. Alright. Alam mo, Kuya Mark, kailangan talaga na mas maraming makaalam sa batas na to. Tama. Dahil karaniwan tong nangyayari sa makabagong panahon ngayon, the advent use of social media, Kuya Mark, na alam mo yung social media, nagagamit sa mali. Oh, yes. Di ba? So, ang klaro lang dito, MJ, sa batas na ito, iba yung pahintulot na kunan ka ng video. Iba naman yung pahintulot na bigyan ka ng copy. Iba naman yung pahintulot na i-post mo sa social media. Iba naman ang pahintulot na ibenta mo yung CD, yung tinatawag na USB or yung file. Iba naman dapat na pahintulot yan. It means, kung si babae nagbigay ng pahintulot na videohan siya habang nakahubad siya, habang naliligo siya, hindi ibig sabihin na nagbibigay din siya ng pahintulot na kopyahin yung video na yan. Hindi ibig sabihin nagbibigay siya ng pahintulot na ibenta yung video na yan. Pag binenta mo yung video na yan na wala siyang pahintulot, you can be liable of anti-photo or video voyeurism, or in layman's term, ang tawag doon, cyber boso law. Nako, ang batas na to, Kuya Mark. Kailan ito naipasa, Kuya Mark? In 2009, yung panahon na daming mga nabiktima ng sex scandals. So in fact, mga showbiz, mga professionals pa ang nabiktima ng sex scandal. That's why may batas na ito. Bakit? Kasi if you read the history, noong 2008, nung nag-file ang babae ng Republic Act 9262, na-dismiss ang kaso. Bakit na-dismiss? Kasi napapatunayan sa investigation na yung babae na yan
nagbibigay pala ng pahintulot na videohan siya habang nakipagtalik siya sa lalaki na yon. So, na-dismiss ang kaso. But under this law, iba, kahit na nagbigay siya ng pahintulot na videohan siya habang nakipagtalik, hindi naman siya nagbigay ng pahintulot na i-reproduce ang video na yan. Hindi naman siya nagbibigay ng pahintulot na i-post sa blog o sa social media. Kung may batas na yan, nung panahon na yon, pwede pa makulong yung lalaki na yon. Mayayari talaga siya, Kuya Mark. Oh, but because wala pa yung batas na yon, sa panahon na yon, that's why na-dismiss ang kaso. Alright, review tayo, Kuya Mark. Ang cyberbosso law, ano nga yung dapat establish ng biktima para mapakulong ang suspect? Ang cyberbosso law, very clear. Taking photo or video. Nagkuha ka ng photo or video sa isang tao or group ng tao doing sexual act. So, kailangan gumagawa sila ng sexual act para maging liable ng photo or video. Or, pinicturean mo ang private part ng isang tao. Private part meaning genital, pubic area, botox meaning sa puwetan, binidyohan mo, pinicturean mo na walang pahintulot. But, pinicturean mo siya or binidyohan mo siya while in a situation that he has reasonable expectation of privacy. Reasonable expectation of privacy meaning sa kwarto niya, sa CR, binidyohan mo, wala siyang alam, yun yan. Pero kung nakabikini siya habang naglalakad sa isang beach resort, wala siyang reasonable expectation of privacy, hindi yan pwede mademanda ng photo or video voyeurism. So very clear yan, kailangan, kung videohan mo yung isang tao, kailangan mayroon siyang tinatawag na reasonable expectation of privacy. And second, dapat wala siyang pahintulot na videohan siya or picturean siya. Kasi kung may pahintulot, ibig sabihin, hindi yan matatawag na photo or video voyeurism. Si Eliezer Valdez, paano kung yung nangopya ng video o photo ay nasa abroad? Makukulong po ba yun? Kung nasa abroad, yun yan sabi ng batas, in criminal cases kasi, all criminal laws are territorial in nature. When say territorial, kailangan ginagawa niya ang krimen habang nandito siya sa Pilipinas para mademanda siya ng batas ng Pilipinas. So, yun kailangan yan ma-review ang batas na ito kasi all criminal laws are territorial in nature. When say territorial, hindi mo pwedeng i-demanda isang tao while gumagawa ng krimen sa ibang bansa. Kailangan yung krimen na ginagawa niya habang nandito siya sa Pilipinas because territorial in nature ang criminal laws. So, ibig sabihin, kung nangopya nasa ibang bansa using technology, baka makalusot siya sa anti-photo or video voyeurism. But kung nandito siya sa Pilipinas, yan, pwede siyang mademanda ng photo or video voyeurism kasi sabi ng batas, kailangan, in order to be liable, kailangan nandito ka sa Pilipinas. Kuya Mark, panghuli, moral lesson po natin sa ating paksa ngayong araw. Ang moral lesson natin dito, may obligasyon ang ating gobyerno, ang ating state, to i-value ang dignity ng isang tao, to value the dignity of isang tao, and privacy, to respect the right to privacy ng isang tao, and to guarantee full respect of human rights. You know, MJ, ang right to privacy is one of the most important right ng isang tao. In fact, yung right to privacy is one of the limitation ng power ng ating gobyerno. Paano yan? For example, di ba yung police bago makapasok sa isang bahay, kailangan may search warrant? That's part of right to privacy. Same also yung mga sex video. Yung sex video na yan is, ang design ng sex video is for your personal consumption. Paano naman kung kumalat? Violation na yan ng right to privacy. That's why kailangan ang government pumasok para protektahan ang right to privacy ng mga kababayan po natin. Saan po kayo nila mapapanood, Kuya Mark, bukod po sa ating palatuntunan at mapapakinggan araw-araw? For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. And for more legal advice, please call me sa mobile number natin 0917-329-5353 and 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo,
si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat po sa management ng SMNI News at sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Paulo C. Buloy, sa pagkakataong binigyan po niyo, Pastor, para po ituro ang karapatan sa batas nating mga Pilipino. Sa mga nanood, sumubabay sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa inyong walang hanggang suporta sa ating po mga programa dito po sa ating himpilan, SMNI. Ako po si MJ Mondihar. Next week po ulit, huwag niyong kalimutan, makinig at manood lagi ng Pinoy Legal Minds.